Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo ay ang running debate ni Brad Eli Soriano at ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Kung meron tayong makikita na dapat bigyan ng reaction, ay ating kokomentuhan. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. Halina at panoorin na natin. Ngayon lang nagkapalad na makapanood at makapakinig sa ating palatuntunan, magbibigay kami ng isa sa mga halimbawa na napakamaling doktrina, maling aral na itinuro ni Mr. Soriano, katunayang hindi siya tunay na sugo ng Diyos at hindi sa Diyos ang samahang kanyang itinataguyod. Panoorin at pakinggan po natin siya. Yung sabi ni Pablo, magsilakad tayo mahinhin gaya ng sa araw. Presumably, ang paniwala ni Pablo, malakad yung araw eh. Opo. At yun naman talaga ang paniniwala ng unang tao. Na yung araw ang lumulubog at sumisikat, na waring siya ang kumikilos. It is the sun that makes the movement. Pero after we have studied astronomy, scientists came into the conclusion that it is not the sun that moves, but it is the earth that revolves around the sun. Ayan. Mali ba si Pablo ron? Sipin mo, ha? Mali ba si Pablo nung sabihin niya na yung araw lumalakad at siya natin dapat tularan? Abay, ang paniniwala pala, kapatid na Rene, ni Mr. Soriano tungkol dyan sa binabanggit ni Apostol Pablo na araw sa Roma 13:13 ay sun. Ayon niya sa kanya, presumably, ang paniniwala ni Pablo, lumalakad ang araw. At yun naman talagang paniniwala ng unang tao. At sabi po niya, it is the sun that makes the movement. At may binanggit pa po siya, mali ba ron? Mali ba si Pablo ron? Isipin mo, Sir Soriano, pinararatangan mo si Apostol Pablo. Tinan mo kung di ka gago. Gago ka, Ramil. Rene. O Rene, gago ka. Ang sabi ko, mali ba si Pablo ron? Patanong yun eh, paratang ba yun? Tinan mo itong tarantado nito. Gago talaga, no? Gago nga. Ba't hindi gago? Ang tanong ko, mali ba si Pablo ron? Pinapaliwanagan ko yung audience ko eh, no? Sinabi ko ba, mali si... Meron ba ako sinabi nun? Ang sabi ko, mali ba si Pablo ron? That is a question. Ha? I am trying to elicit or solicit information or question or response from my audience. Mali ba si Pablo ron? Pinaparatangan ko ba si Pablo? Tingnan mo itong, ikaw ang mapagparatang, gago ka eh. Di ba? O ngayon, ang sabi ko kasi, kapatid na Joseph, pagkatapos basahin yun, ang sabi ko, presumably, ang paniniwala ni Pablo, lumalakad ang araw. Di ba? Ngayon, sagot ni Bularan, ang paniniwala pala ni Soriano, yung nasa Roma 13:13, sun. Mali daw yun. Ang paniniwala ko raw sun. Wala naman akong sinabi na yung nasa 13:13 ay sun. Ang sinasabi ko lang, ang paniniwala ni Pablo, presumably, lumalakad ang araw. Hindi ba totoo yun ang sinabi ko, kapatid na Joseph? Totoo po yun. Meron ba ako sinabing ang paniniwala ko ay sun yung nasa Roma? Wala. Wala ako sinabi nun eh. Hindi naman alam kasi ni Bularan yung isip ko. Dahil yung nasa isip ko, hindi naman kasi kasya sa utak niya yun eh, kapatid na Joseph. Tinitiyak ko naman yun eh. Ngayon, ang pinupunto nila dyan, yun daw nasa Roma, kung babasahin mo sa Ingles, yun daw ay hindi sun, kundi daytime. Ituloy natin yun. Ipaliliwanag ni Ramil yun eh. Pinutol ko lang kasi pinararatangan ako eh. O ni Rene. Playback tayo. Baron, mali ba si Pablo ron? Isipin mo, Sir Soriano, pinararatangan mo si Apostol Pablo. Tinan mo, pinaparatangan ko ron. Mali ba? Ikaw nga may sabing, mali ba eh. Hindi pinaparatangan.
Ano? I am in the side of Paul. Si Kabulara, no, tinan mo napatanga kay, ano, sige, tuloy natin. Apostol Pablo, yung kanyang maling paniniwala. Maling pagkaunawa po niya yun. Oo. Doon sa ipinahayag ni Apostol Pablo. Katunayan, na mali ang pagkaunawa ni Mr. Soriano, hindi ho san yun. Yung sinasabi ni Pablo, araw. Pag binasa natin, dito po sa New International Version, ang nakasulat po ay ganito. Let us behave decently as in the daytime. Daytime. Kita mo? Ayan ang kanilang pagpapamali. Hindi raw sun yung nasa Roma, kapatid na Josel, kasi ang katunayan ay binasa sa English, daytime. Ang paniwala ko raw, sun. Tinan mo kung di mapagpakahulugan niya ng mali. Eto, uulitin ko yung sinabi ko, kapatid na Josel, ano? Opo. Para sa kapakanan ng mga nakikinig. Sabi ko, dun sa kausap ko sa audience, presumably, ang paniniwala ni Pablo ay lumalakad ang araw. Wala naman ako sinabing sun kapatid na Josel Wala po. Ha? Ngayon, para patulugin nilang mali yung aral na sinasabi ko, binasa nila sa English, sumalabas daytime. Ano? Pero ako, nandun ako sa right track Kung makikinig ang mga kababayan, eto yung salita kung presumably ang paniniwala ni Pablo lumalakad ang araw, yun talaga ang paniniwala ng lahat ng tao nung una na ang araw ang lumalakad. It is the sun that makes the movement and it is not the earth. Ang paniniwala ng araw ng mga tao. But after we have studied astronomy, I have said, sabi ko dun sa particular portion na yun, natuklasan natin na it is the earth that revolves around the sun. Di ba? Ganon, kapatid na Joseph? Opo. Ayun. Pero wala akong particular na sinabing yung nasa Roma 13:13 ay sun. Dahil ang pinagbabatayan ko, yung sinabi ni Pablo na lumakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Kapatid na Diyos, ano? Ngayon, kung yan nga daytime, ano? At hindi naman tayo tutol, ano? Yan daytime. Ang hindi naintindihan dyan ng dalawang magkabarkadang tanga na yan, alin yung daytime na yun? Kapatid na Joseph. Aha. Lalakad kang gaya noon. Alam mo sa Biblia, kapatid na Josel, Ano po? walang ibang lakad na pinatutularan sa Kristiyano kundi ang lakad ni Kristo. Tutulan mo? Hindi po. Nasa Biblia yan Ano pong katunayan? Pakinggan mo sa unang Pedro. Ganito ang mababasa ni Brad Willie sa 3. Ganito po ang sinasabi dito po sa unang Pedro. Ganito po ang mababasa sa 2 at 21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Alin, ang tanging tinutularan sa paglakad ng mga Kristiyano, kapatid na Joseph. Ang Panginoong Jesucristo po pala. Ayan, yan ang punto dyan. Walang ibang tinutularan o sinusundan sa paglakad ng Kristiyano na gayang sinabi ni Pablo, lumakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Ayun, di ba? Tama po. Sino ba yung lakad na sinusundan ng Kristiyano? Hindi ba si Kristo? Correct. Kapatid na Joseph? Tama po. Sunod tayo sa hakbang niya. Ano ba si Kristo? Ayon sa Biblia, ano si Kristo? Pakinggan nyo sa Malakias, kapatid na Willie. Ito po ang sinasabi sa Malakias sa 4 at ang talata naman po ay 2. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran. Kita mo, si Kristo yan yung araw ng katwiran kapatid na Josel Sisikat ang wika sa inyong natatakot sa akin, ang araw ng katwiran. Ayan ano sa English yan? Libasan yan, kapatid na Los, pakibasa. Ganito po ang nakasulat. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise. Kita mo? Hindi ba sun yan? San po? Yung Kristo tinatawag sa Biblia, Son of Righteousness, araw ng katwiran, ano? Opo. Ayan. Yung nasa Roma 13:13,
Kahit nasabihin mo yun na daytime, hindi yun yung daytime na akala ni Ramil, na akala niya yung araw na daytime. Ano, kapatid na Joseph? Oho. Yung daytime dyan, nasusundan mo ang kanyang paglakad is symbolic of Christ. And Christ is the Son of Righteousness. Yan ang dapat maintindihan. Asan ang mali ron, kapatid na Joseph? Oh, meron ba tayong pruweba na talagang ang paniniwala ng tao nung araw, para isustain ko yung sinasabi ko, na ang araw talaga'y lumalakad? Pakinggan nyo sa Josue 10. Ito po ang sinasabi sa 10 at 12. Nang magkagayi nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na ibinigay ng Panginoon ang mga Amoreyo sa harap ng mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa paningin ng Israel, Araw, tumigil ka sa Gabaon, at ikaw buwan sa libis ng Ahalon. Oh, lumalakad ba ang araw, kapatid na Joseph? Lumalakad. Ay pinatitigil nga ni Josue. At kaya araw yan, o sun, kasama yung buwan. O, di ba? Apo. At ikaw buwan ng wika sa libis ng Ahalon. Yan hindi lang natin binasa on that particular moment. Para bang kung nagpaliwanag man ako nun, parang shortcut. Dahil dati naman natin pinapaliwanag yan kapatid na Joseph. Tama po yun. Kung nakakita siya ng hindi ko pinaliwanag yan, dinitira tayo doon sa daytime. Ang hindi alam ni Ramil, yung daytime dyan, si Kristo mismo yun. Na tinatawag na Son of Righteousness. Yung daytime na yon, natutularan mo ang kanyang lakad si Kristo. Hindi itong daytime na maliwanag na akala nila yung araw naman na kapatid na Joseph, na daytime. Yun ang hindi nila alam. Yung simbolismo, nung sinasabi ni Pablo, lumakad na mahiling gaya ng sa araw. Kaya ini-eliminate niya yung diwa na yun ay sun, pinalilitaw niya daytime. Hindi niya alam ang mga simboliko ng Biblia. Si Kristo, simbolismo ng daytime. Kaya kung lalakad ka sa panahon ni Kristo, hindi ka lalakad sa kadiliman, sabi niya doon sa Juan. Pakinggan niyo sa isang talata, ganito ating mababasa. Ganito po naman ang nakasulat sa aklat ng San Juan. 11. Ito po'y nasa Kapitulo 11 at ang talata po ay 9. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? Kung ang isang tao'y lumalakad samantalang araw, ay hindi siya natitisod. Bakit? Sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang Kita ito. mo na. Kaya relative yung salitang araw at yung ilaw ng sanlibutan ito. Apo. Kung ang isang tao ay kay lumalakad samantalang araw, hindi siya natitisod. Bakit? Kaya tinatawag na araw, nandun ang ilaw ng sanlibutan. Alin ba yung ilaw ng sanlibutan? 8. Pakinggan nyo sa Juan. Talatang 12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Kita mo na. Ano ibig sabihin ngayon, kapatid na Joseph? Ano po? Yung araw, relative dun sa ilaw o sa sun. Sapagkat ang ilaw ng sanlibutan, yung sun. Yung sun, which is symbolic of Christ Himself. At yung daytime is symbolic of Christ Himself. Bakit? There is no daytime without the ilaw or the sun, kapatid na Joseph. Tama po. Pag sinabing daytime, andun yung sun, kapatid na Joseph. It is impossible for the daytime to be daytime without the sun, kapatid na Joseph. Opo. Relative yun. Kaya, ano ngayon ang mali sa iniaral ko? Wala. Na ang dapat na lumakad ang Kristiyanong gaya ng sa araw, gaya ng daytime. Bakit daytime? May sun. Sino yung sun? Si Kristo. O alin ang mali ron? Sila mali. Silang mali. Hindi, gago sila. Kundi ba naman? Kasi yung alam mo talagang dapa kasi yung daytime na sinasabi ni Pablo, hindi naman literal na daytime yan Apo. Ang katunayan kung itataas mo kapatid na Willie yun sa 13, no? Apo. Iwaksi natin ang gawa ng kadiliman, ang sabi ni Pablo. Apo. Di ba? Sapagkat ang gabi totoong malalim, ang sabi niya. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman At ating at ating isakbat
ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Hindi literal daytime yan. Apo. Ang tinutukoy na kadiliman, yung katakawan, paglalasing. Kaya lumakad ang wika tayong mahinhin gaya ng kay Kristo, gaya ng sa daytime, gaya ng sa araw. Si Kristo di naglasing, walang kung ano-anong katarantado ang pinaggagawa, ano? Kagaya ng mga pastor ng iglesia ni Manalo. Di ba kapatid na Willie? Apo. Kaya, sabi ni Pablo, lumakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Sino pa ang susundan mong lakad kundi ang lakad ni Kristo? Bakit? Si Kristo kasi isinimboliko sa daytime. At ba't naman sinimboliko sa daytime? Kasi siya rin yung Son of Righteousness o ilaw ng sanlibutan. Apo. Kaya walang mali rin eh. Akala mo nakapunto mga tanga. O, di ba? Akala mo nakapuntos. Sige, subukan niyo ipuntos uli. Pag hindi kayo nalalong nabaon dyan, at unti-unti naliliwanagan ng mga miyembro ng Iglesia ni Manalo, kapatid na Diyos. Opo. O kagaya niya, naliwanagan nila ngayon. Yung palang daytime, akala ni Ramil yung akala kasi ni Ramil dyan yung literal na daytime yan kapatid na Diyos. Oo nga po. Wala sa isip niya, wala sa notion niya, na yung daytime na yan, symbolic of Christ. At kaya naman symbolic of Christ yung daytime na yan, wala naman kasing daytime kung walang sun yung araw. Si Kristo is Son of Righteousness. Ilaw ng sanlibutan. Di ba kapatid na Joseph? Correct po yun. Kaya kung lalakad ka, ilalakad mo, kagaya nung lakad nung araw, tinan mo yung araw kung lumakad, yung literal na araw. Apo. Kung lumakad yun, hindi kagaya ni Bularan yun. Bakit o? Maninhin yun, maninhin. Nasa kumpas ang lakad ng kapatid na Luz. Meron yung Bularan. definite na paglubog at pagsikat. Apo. Hindi pag sumumpong sisikat ng maaga at lulubog ng maaga. Hindi ganun. Di ba? Yung araw, talaga ang lakad niya banayad, mahinhin. Yung literal na araw. Merong araw ng katwiran, si Kristo yun. Apo. At meron daytime na symbolic din ni Kristo. Kaya, balik-baliktarin mo, tama yung sinabi ko, kapatid na Diyos. Tama po yan. Opo. Na ang araw talaga lumalakad sa paniniwala ni Pablo. At yung araw na yun ang araw na si Kristo. Sabi ko doon sa audience, bakit mali ba si Pablo nung sabihin niyang lumalakad ang araw? Ba? Pinararatangan ko raw. Ang hindi alam itong dalawang mokong na ito, yung nasa isip ko, na talaga ang paniwala ni Pablo, lumalakad ang araw. At yung araw na yon ay si Kristong araw, hindi yung araw na literal, kapatid na Joseph, di ba? Tama po. Si Kristong araw ang lumalakad at yung lakad ni Kristo ang dapat na tularan ng lahat ng Kristiyano. Amen? Amen. Tinan mo. Ay siya. Ayan kasi, tama, ang ngayon ako'y lalo po akong naniniwala sa sinabi ni Brad Cesar Adamos. Sila'y arithmetic lang hindi pa halos tumama. Ito kasi, algebra di ba kapatid na Cesar, ano? Meron nga tayong kasabihan, Brad Josel, sa, di ba, na little knowledge is a dangerous thing. Diba? Ayun, tama yan, kapatid na Cesar. Yung mga ministro dyan, ang marami dyan, mga rin yan mga may aral sa lupa, panlupa. Pero pagdating sa Biblia, makakuha lang ng konting na nakita, literal agad yan na. Kaya hanggang pagdating sa Biblia, talagang arithmetic lang. Walang gibra. Walang gibra. At saka kulos. Alam niyo, kapatid na Cesar, kung bakit? Opo. Paano makakakita ng algebra yan at saka makakarating sa calculus? Hindi marunong mag-determine ng least common denominator. Opo. Paano mo masosolve yung equation kung wala kang least common denominator na alam? Tama po yun. Ayan, kaya hindi mo nga alam ang value ng x at saka ng y. Opo. Ayun. Hindi makakarating. Paano malalaman yung value ng araw at ng sun at saka nung daytime? Hindi naman nila kasi kilala si Kristo. Para sa kanila si Kristo, yun ang kanilang Kristo. Kaya hindi sila maniniwala si Kristo yung daytime At si Kristo yung araw Kaya nabasa ni Ramil daytime, akala niya yung daytime na regular na daytime. Hindi niya alam, yung daytime na yun, symbolic of Christ, at si Kristo yung tinatawag din ng Biblia na araw o Son of Righteousness. Kaya sabi ko sa isip ko, yung isip ko na nagre-reflect doon sa sinasabi ko, presumably ang alam ni Pablo, lumalakad ang araw. At so naman yun.
Dahil yung araw na yun si Kristo. Kasi Brother Danny, ang punto riyan, alam ko punto riyan panluloko Opo. Kasi sinabi ko yun sa mga kapatid na talagang isinanla namin yung bahay ni Sis Blanca. Pero napakatagal na noon. matagal na po yun. Ngayon, ang sinasabi naman ni Sis Blanca, ang hindi nakasanla yung bahay niya, ngayon. Ang katunayan, kung mapapansin ng ating mga kababayan, yung pinapatugtog nila sa programa nila, walang video Opo. Kasi kung yan magkasama yung video at saka yung audio, makikita mo kumikilos yung retrato, nagsasalita ako, no? Pero bakit meron silang pinapakita na hindi ako nagsasalita, na hindi kumikilos yung audio? Kasi kung saan-saan lang nila pinagkukuha yun na pinagduktong-duktong yan lang ang nagpapatunay na hindi sila uubra aabante pagdating sa aral. Kaya nga kung ano-anong alimuog na yung pinagtatagpi-tagpi niyang mga ministro na yan no? Pagkatapos nila pagtagpi-tagpi kukonklusyon na nila, mangungurak raw ako, manluloko raw ako, sabi. Yun nga nag-text dito sa akin pati raw si Joseph sinabi manluloko Ewan ko kung mapapalagpas ni Brad Joseph yung manluloko. Ay, sila manluloko. Yan lang ginagawa po nila na yan. Panluloko sa kapwa-tao yun Nililin lang nila ang mga nakakapanood sa kanila sa kanilang mga pagsisinungaling. Walang katotohanan ng kanilang mga ipinararatang kay Brother Eli Soriano. At sa bagay, ano Sis Luz? Alam mo, Brother Joseph, lalo lang nilang pinapagalit, iniinis ang mga nanonood. Yung mga sana nagsusuri pa, no? Naiinis lalo sa kanila sa movie nila na yan Oo. Kasi kung matino ka na talaga nag-aaral ka ng Biblia, ang gusto mong malaman na yung totoo, pagkatapos ng iparirinig sa'yo, nasan lang ang bahay ng kung sino, ganito ang ginawa, ganon. Kalokohan yan. Lalo kung ako nakikinig doon, mainis lang ako. Kaya nga nagiging resulta ngayon Eto, naguhumindig yung mga dati nyong miyembro. Sila mismong sasagot sa inyo. Alam nyo, sa totoo, hindi kailangan nga ni Brother Eli na siya sumagot sa inyo Laban sa mga ipinupukol ninyo mga paratang. Ang magpapatunay ng sinungaling kayo, dyan sa mga sinasabi nyo, itong mga kapatid namin ngayon na nanggaling dyan sa inyo. O, diba? Lalo silang pag-umpisahin mo na sila, sige. Bibigyan ko. Sige po, si Brad Cesar. Masukin na natin si Brad Cesar dito. Sige po. Magandang gabi yung muli sa inyong lahat. Magandang gabi, Brad Eli. Magandang gabi sa inyo, mga nandyan sa panel. At magandang gabi rin dun sa grupo ng mga dyan sa kabila. Ang totoo niyan, napakarami, Brad Josel, na mga kapatid na dating Iglesia ni Cristo ang lumapit nga sa akin Sunday dahil doon sa mga binabanat nila kay Brad Eli na siya raw dayok-dok sa pera, na lintang dayok-dok pa nga Opo. Yung term na narinig parang nanggigigil nga sila na yung mga paratang na yon ay hindi nila matanggap. Dahil sino nga ba naman ang makakapagsalita? Sino ba ang makakapagsabi? Sino ang may karapatan na makapagsabi ng totoo? Di ba yung katulad namin na nanggaling doon at saka ngayon ay naririto? Kami ang saksing buhay na nakakakita kung ano talaga ang ginagawa ni Brad Eli. Kayo naman dyan, Paul, hindi nyo naman kasi alam na puro lang kayo pakinig sa mga salita, pero kami nakikita namin at tahasan namin sasabihin sa inyo, ang isang dayok-dok at ang isang ganid sa pera, walang iba yung sinasabi sa Biblia na maibigin sa salapi. Ano ba ibig sabihin ng maibigin sa salapi? Hindi ba yung para sa kanyang sarili? Pero dito, si Brad Eli, kung ano man ang mga ginagawa namin dito sa pananalapi, lahat yan ay para sa pangangaral. At kami ang saksing buhay, nakikita namin. Lahat ng mga abuloy na tinatanggap dito, talagang napupunta halos lahat dito sa SBN. At totoo nga, kaya nga laging sa pananampalataya ni Brad Eli na may pangaral, may pahayag ang salita ng Diyos, ginagastosan talaga rito walang napupunta sa kanyang sarili. At ang masasabi ko lang sa inyo, wag na kasi ninyong kasi ang campaign talaga ninyo, siraan si Brad Eli ng personal Hindi yan ang hindi yan ang laban
Hindi yan ang laban. Ang laban dito ang aral. At yung tinatawag na mga duwag sa 21:8 ng Apokalipsis, yan yung mga hindi marunong magtanggol sa aral nila eh. Kaya hindi ako magtataka kung sakasakali man eh. Talagang, alam nyo yan, kayo numero 1 nasa pila ng mga susunugin. Kasi hindi nyo kaya pagtanggol ang aral eh. Kaya nga yan ang unang-unang dahilan, kaya ako umalis dyan eh. Kasi yan talagang naging pananampalataya ko. Bago ako maniwala sa isang kailangan mapatunayan ko muna na siya sugo. Kaya niyang ipangaral, higit sa lahat, kaya niyang ipaglaban ang aral. Ang aral na siyang sinasabing hanggang ang mga katulad ni na nung panahon ng apostol, si Esteban, di ba? San Esteban ba yan? Mhm. Namatay pa yan sa pakikipaglaban. Kaya, kung maaari, ang ko lang sa inyo is very simple. Kahit anong sabihin ninyo na paninira kay Brad Eli, walang maniniwala sa inyo. Lalo na ang mga kapatid dito. At alam ko, maski hindi kapatid dito, Brad Josel eh. Kasi kitang-kita naman nila ang punto eh. Ha? Lumilihis sa punto. Lumilihis. Lumiliko. Ha, Kapularan. Huwag kang lilihis. Diretso lang tayo. Kumbaga sa ang laban natin, boxing. Huwag tayo magpatentero. Boxingan na lang. Yan lang ang solusyon. Ngayon, bakit ayaw ninyo? Kasi alam ninyo, yan na ang ugat eh. Ha? Kumbaga sa isang punong kahoy, pag nag-boxing, ugat na yan eh. Ha? Tibag na yan. Kaya, kahit anong sabihin ninyo, kahit anong paninira ninyo kay Brad Eli, wala kayong mapapaniwala. Ang paraan lang para mapaniwala nyo dyan, lumabang kayo sa diskusyon, o kung talagang wala na kayong pagkakataon, wala na kayo talagang lakas ng loob na lumaban ng diskusyon, yung programa ninyo, buksan na lang ninyo. Buksan na lang ninyo nang makatawag kami. Ako na lang. Grounded eh. Mga linya, grounded. Ako, siguro, kung po pwede lang pwede rin ako pumalit kay Michael eh. Ako na lang magtatanong eh. Puro tanong na lang gagawin ko. Wala na kayong gagawin kundi sumagot. At dito lang sinisiguro ko sa inyo, hindi na kailangan yung panel o si Brad Eli magtanong sa inyo. Mga kapatid lang dito magtanong sa inyo, kakain na kayo ng alikabok eh. Sa totoo lang. Yung mga hindi ninyo kayang sagutin diyan, na tanong ng mga kapatid na sinasabi ninyo napakalalim, kayang sagutin ng mga kapatid dito. Mga kapatid lang. KNC nga lang sabi ni Sistos eh. Mga kabataan. Kaya ngayon, kasama natin ngayon dito, yung isang kapatid na nanggigigil din eh. Kaya, ewan ko kung anong nasa sa loob niya, bibigay ko sa kanya yung pad para magsalita. Ibato muna natin sa kanya. Magpakilala muna ng kapiraso si kapatid na Larry. Magandang gabi po. Unang-una kay Brad Eli. Magandang gabi po, Brad Josel, Brad Danny, Sis Luz, attorney, sa mga kasamang nandito sa studio. At sa mga ibang kasama ko na kapatid din sa Iglesia ni Cristo, ang totoo, hindi sila iba sa akin. Hindi sana ako makakarating dito kung hindi dahil sa kanila. Kasi ang totoo, nung nakikinig pa lang ako sa kay Brad Eli, gustong-gusto ko nang pumunta rito, kaya lang ang nagtutulak sa akin na huwag tumuloy. Yung baka mamaya, sa halip na makakabili pa ako ng ulam doon sa talipapa sa malapit sa housing, hindi na eh. Dahil alam ko na kung ano ang gagawin sa akin, parang nakikita ko na. Pero nitong huli, nagsawa na ako kapapanood kinakabularan kasi yun nga, laging paninira lang ng personal kay Brad Eli. Naiinis na lang ako dahil ako alam ko sa sarili ko talagang nagsisinungaling sila Sabi ko, nakakahiya yung pinaggagawa nila. Ngayon, itong mga kapatid ko, bandang huli, sila na ang nanunood at sila na ang nasasaktan. Sabi nga nila, pumunta ka na nga. Kasi para malaman ako anong totoo. Kasi sila bilang nandun pa, kaanib sila ang nasasaktan na ministro nila, ganun kasinungaling. Kaya ito, napilitan akong magsalita ngayon. Si Brad Larry ay dating INC. Gaano po kayo katagal dyan sa iglesia na yan? Handog po ako 10 taon ako nung una kaming maanib dyan, buong pamilya. At tumagal ako sa naging po ako naging landscaper ako sa Central sa iglesia. Kaya nga, yung mga ibang kasama ko, mga tauhan ko dati sa Central, sa opisina, mga ka-opisina ko, alam ko, naniniwala ako, merong ilang nanonood ngayon nakatape pa nga kayo sa Central
Ganun po ba? Di mabuti naman dahil kasi yung mga ibang kasama ko dyan na nagsasabi nga, naniniwala rin na totoong nagsisinungaling talaga yung mga yan, hindi lang makapagsalita. Ito na ako ngayon. Yung hinihintay nyo na magsasalita ako at sasabihin ko yung mga alam kong kasinungalingan dyan at kabulukan na dapat. Yung sinasabing dayukdok si Brad Eli, sa kanila, kumbaga parang si ano yan, parang bumirang yan eh. Sa kanila babalik yan eh. Sa kanila babalik. Itong buong oras ng programa, mauubos ito ng kukulangin to para masabi ko lahat ng kadayukdukan dyan sa Central. Bakit sasabihin ko ngayon. Pwede bang makasample ng kaunti? Halimbawa lang po, Halimbawa. Magsasample po ako. Ako mismo, pasintabi na sa aming department administrator namin, si Katax, kasi mabait siya eh. Mabait sana siya. Kaya lang, siya yung isang matinding matinding naghahasik ng kaanumalyahan eh. At yung kaanumalyang yan alam ng mga ministrong ilan dyan. Pero nakakagulat. May mga nag-ulat na tungkol dyan eh. May nagre-reklamo na sa ginagawa niyan, mga ministro rin. Laban sa mga ministro rin na tungkol nga sa anumalyang yan. Nakakagulat eh. Yung nag-uulat, siya pa yung siya pa yung lumalabas na nagsisinungaling eh. Meron pang isa, nag-ulat tungkol dyan nung hindi na makatiis sa mga nangyayaring kaanumalyahan. Yung nag-ulat mismo, siya pa yung ititiwalag eh. Kaya nananawagan ako doon kay Melanie. Melanie, kung sakali makarating sa ito, magpakita ka kasi yung inilalaban mo dati, tutulungan kita. Para wag kang mabigo na yung sabi mo, lumitaw yung anumalyang nangyayari, eto na ako. At saka nalulungkot ako yung department at yung advisor naming ministro. Kilala nyo yan. Kilalang kilala yan, Escoto. Ricardo Escoto. Nung nabubuhay pa, nakikiusap siya sa akin na ilantad ko na yung mga anumalyang nangyayari dyan. Pero hindi ko muna ginawa kasi nandyan pa ako, delikado talaga ako eh. Sayang, namatay yung ministro na yun nang hindi siya nagtagumpay eh. Hindi niya napalitaw ang totoo. Pero ang hinihintay lang nun magsalita ako at yung ibang kasama ko sa opisina. Hanggang ngayon, ang totoo, medyo may takot akong bitawan lahat eh. Kasi baka paglabas dito, hindi na ako tatagal ng kinabukasan. Pero nakahanda naman ako sa isang banda eh. Ewan ko, ngayon hindi ako natatakot eh. Kahit napatay nila ako eh. Kasi ang pinangahawakan ko ngayon, doktrina. Yung aral na nakita ko rito. Yung aral. Yung number 1. Kaya nga po, habang nanonood ako sa Net25, ang hinihintay ko sana, wag na yung personal na tuwan-tuwa pa naman sila doon sa pinagagagawa nilang kasinungaling. Si Nakapol, si Ka Michael, kilala ako niyan, si Ka Michael. Ay nako, kaya bukas siguradong kawawa na naman yung kapatid ko sa Central. Uulanin na naman ng batikos yun, baka lumayas tuloy ng wala sa oras. Pero salamat pag lumayas siya. Hindi, lalong maganda. Salamat. Makakasama natin. Ayun po, Brad Josel, nako, napakarami kung talagang didetalye ko. Pero hindi po yun ang inalisan ko doon, yung mga ganyang anomalya o yung meron pang ginawa sa akin pang aapi dyan. Baliwala yun eh, kahit tanda rin ako dyan, di ako aalis sana eh. Kaya lang nung makita kong aral ang mali, mali na yung aral, magpapatagtad ka pa. Sinampal na nga ako dyan eh, hindi ako umalis agad eh. Ba, nakatikim kayo ng sampal. Ayaw po, sinampal na ako dyan at hindi basta-basta sumampal sa akin. Opo. Pero hindi pa rin ako umalis. Kasi medyo may kabig pa ako na sabi ko, totoo to, mahirap. Opo, pero nung malaman kung ang daming maling doktrina dyan, naku, hindi ako nagdalawang isip eh. Kagaya po ng yung mga naging mabibigat na puntos na napakinggan nyo kay Brother Eli, kaya mga aral na nakita nyo, dapat talaga umalis na ako dito, mali eh. Maling-mali po, yung sa pagtitiwalag. Diyan, maski pagpaganyan-ganyan ka, tiwalag, balik, pwede. Kaya sabi ko, saan kaya ina-apply yung kasalanan walang kapatawaran? Wala, sa kanila hindi may apply yun eh. Pabalik-balik, pwede. Yung pala, hindi ganon. Pinaglalaroan nila yung pagtitiwalag, yung pagbabalik loob. Grabe. Kaya ako, halimbawa lang, nagdilim ang isip ko, kunwari lang. Babalik ako dyan, baka tanggapin na naman ako eh.
Ang totoo, pinababalik nga ako nung bago ako naanib dito. Pero never na. Di na ba kayo wala bang reservasyon sa inyo na babalik kayo dyan, kapatid na Larry? Wala bang reservasyon sa puso nyo babalik kayo sa INC? Nako, kahit na siguro ni katiting naisip na bumalik ako nako. Walang-wala po talaga. Walang-wala. Nakakakilabot naman yun kung babalik ako. Ano pa po ba yung mga aral na hindi nyo na masikmura dyan? Kaya Ang hindi ko po masikmura dyan, marami. Yun lang sa aplikasyon ng langis ng nyog, na yung pagpapahid ng langis, maling-mali. Biro nyo, sabi nila, nakagagaling na lahat ng karamdaman yung langis. Bakit yung mga ministro nangangamatay dahil sa diabetes dyan sa New Era Hospital? Sabi ko, hindi ba sumasampalataya sa langis ng nyog yan? Bakit naputulan ng paa? Diba? Sabi ko, parang hindi totoo talaga itong langis na ito. Kaya ang totoo, hindi ako nagpapabahid noon Nagpapasalamat naman po ako dahil kahit nung nandyan ako, may mga duda ako sa doktrina, wala lang makasagot doon sa mga tanong sa isip ko. Nung manood lang ako kay Brad Eli, unti-unti, ayun, nasagot lahat. Wala talagang hindi nasagot. Josel. Brad Willie. Siguro yung ating kapatid na Larry, kasi sabi niya marami siyang alam na anomalya, di ba? Maganda siguro i-videotape na natin bago siya lumabas dyan sa strata. Oo naman. Dahil meron nga siyang pangamba na pagka sasabihin niya ngayon, baka hindi na siya sikato ng araw. Advice ko lang kay Brother Larry yun. Oo, safety na natin yan, siyempre. Parang si Karomi, ganun din. Oo, di ba? Lagi naman nakahanda yung kay Karomi kung kinakailangan ilabas, di ba? Oo, kapatid na Willie. Pero tayo naman, di ka pareho nila. Hindi tayo interesado sa personal ng kahit na sino Kaya kahit na manyakis ba kung sinong ministro dyan O lasenggo ba yung isang ministro dyan Wala tayo doon. Ang pinag-uusapan dito, aral. Kayo ba ano bang mga aral ang hindi nyo talaga kayang tindigan na maipaglaban kay Brother Eli Soriano, kagaya nitong mga sinasabi ni Brad Larry? Naitanong niyo ba sa kanila kung ano kahulugan ng apat na hangin? Kung ano kahulugan ng banal na halik? Yung mga ganon? Ang totoo po niyan, Brad Josel, nitong umalis na nga ako sa kanila, na sinasabi nga nila na tiniwalag daw ako. Pero hindi totoo. Yan pa isang punta ko rito Gusto ko masabi na hindi ako tiniwalag dyan. Umalis ako, hindi nga nila alam na bautismuhan na ako rito Ayun. Hindi nila alam yun. Nagulat na lang sila nung makita akong umiiyak nga ako na bagong bautismo ako. Yun. Sakalang nila nalaman. Kasi ang ginawa ko nitong nakaraang araw lang, ako na nga naghahanap ng ministro, sabi ko puntahan niyo ako rito. Kasi yung mga anak ko, pinadodoktrinahan ko na. Kaanib pa nila, hanggang ngayon naman kaanib pa May karapatan pa silang pakialaman. Kaya binibigyan ko sila ng laya, pumunta sa amin para sana nga, baka sakali doktrina nila, ilahad nila, baka sakaling meron akong hindi naintindihan, kunwari lang. Baka lang. Sabi ko, pumunta kayo rito, dalawin niyo ako, nag-text pa ako. Walang pumupunta. Sabi ko kasi, may sinabi kasi ako, Brad Josel, ewan ko, kayabangan na siguro, Pero sabi ko kasi, kung diwa ng Biblia sa ngayon, sa pamamagitan ng pagkikinig ko kay Brad Eli sa mga pagsamba na ilang buwan pa lang, ilang linggo pa lang ako sumasamba, naramdaman ko na ang katotohanan sa diwa nasa akin na. Kaya sabi ko, kahit ministrong ng Iglesia ni Cristo humarap sa akin, wag lang magsinungaling, talo ko tatalunin ko talaga kung doktrina ang pag-uusapan, kasi malinaw malinaw yung pero sabi ko, kung sasabihin ko ang diwa na yan langis na yan, hindi yan literal, siyempre hindi ko naman kabisado pa ang talata. Pwede nila akong saang talata, doon ako hindi ubra. Pero kung sa diwa, naniniwala akong... Para maging particular po tayo, Brad Joseph, yung mga nakikinig sa radyo, ang tinutukoy niyong langis ay yung practice ng Iglesia ni Manalo na pinapahiran ng langis yung may sakit. Opo. Anong klaseng langis po ang ginagamit? Usually po, langis na nyog. Kuminsan, baby oil, ginagamit din. Pag wala talaga. Yun. At sino po naman po ang nagpapahid? Ang binibigyan ng karapatan, unang-una, ministro, tapos yung mga diakono, diakonesa. Ayan. Anong sakit naman po yung mga literal na sakit? Parang ganon? Ayun nga sa kanila, pag pinahiran ka ng langis, sinasampalatayanan na lahat ng karamdaman kayang pagalingin literal. May cancer ka, may goiter ka, lahat ng sakit ng katawan. Talaga? As in Brad Joseph, TB, diabetes, leprosy, cancer, AIDS? Oo. Ganun. Kaya bakit, kung totoo yun, ba't nagtayo ng New Era Hospital? Yun nga po Sana langis clinic na lang. Sana Punas Langis Center.
Ganon. Di ba nga naman? Tama nga naman. Ayan. Dapat walang hospital. Oh, Punas isa- lang yung center lang. Doktrina pala nilang Iglesia ni Manalo yon na pag may sakit, papahira ng langis. Kung walang niyog, Baby oil. oo, Pero ito po, baby may oil. singit ko lang po, Brad Danny. Opo. Kaya ako nakukornihan dyan sa langis eh. Kasi ganito sasabihin nila. Magpapahid ka ng langis, ipanalangin ka. Pagkatapos, at saka ka pumunta sa doktor. Doon pumunta rin naman sa doktor eh. Sabi ko, hindi pa parang nakaka-insulto yan? Sumasampalataya ka sa langis, pupunta ka rin sa doktor. Eh kung ako yung magagalit ako eh. Eh pumunta ka na sa doktor, wag ka nang dadaan sa langis kasi insulto eh. Oo. Sanang, wala, talagang weirdo talaga. Sabi nga ni Danny, weirdo talaga eh. Ayan, tama kayo. Pero balikan ko lang ng kapiraso ho yung sinasabi nilang mga personal labang kay Brother Soriano. Just like dayok-dok sa pera, nanguhut-hut, nang momolestya si Brother Eli. Si Brother Eli nandurukot sa mga miyembro. Inuutangan, hindi naman babayaran. Ano bang sa inyong pagkaanib nyo na ngayon, sa inyo pong nasasaksihan at personal ninyong experience, yun ba palagay ninyo kahit katiting may katotohanan o ano bang para sa inyong nakikita? Eh, yun nga po, Brad Josel, siguro kung ito lang si KRD, Manalo, kung ito lang matsyagari na, ewan ko kung nakamonitor nga totoo ito, nag-ano na lang. Sana pagsabihan niya yung sina Kapol, Kabularan na mahiyahiya naman sila sa kasinungalingang inilalantad nila sa tao. Grabe. Nakikita ko si Brad Eli, ito nga, hindi ko naman pwedeng imbento ito dahil nanonood naman sila. Talagang baon nga sa utang eh. Meron ba namang dayukdok sa perang babaon ka sa utang? Ano ba yun? Kaya sabi, itong kinakabularan, kinakapol, sabi ko, napakakapal na mukha nila. Naglalahat sila ng kasinungalingan. Tapos sasabihin pa nila yung mga naanib daw dito, makikiusap pa sa closing ng programa eh. Sasabihin nila, yung mga naanib dyan, gumising na kayo. Gumising daw. Naku, gumising daw. Gising na gising nga eh. Bakit? Dahil alam na alam kung kasinungalingan yung pinagsasabi nila eh. Nandito ako. Yan ang kasunayan. Nagising ako. At saka parang pakiramdam ko, kalabisan nang magsabi ako ng gano'n na, dahil kitang-kita naman hindi nagsisinungaling si Brad Eling. Kasinungalingan nila, kitang-kita eh. Kasi sasabihin nila, maraming utang. Tapos sasabihin nila, dayukdok sa pera. Saan ba sila lulugar? Ano ba? Doon sa dayukdok o doon sa wala eh. Ang totoong dayukdok sila. Kasi nga, paano kung di masasabing dayukdok sila? Tumatanggap na sila ng sweldo, pinakamaliit na sweldo dyan. Kung di ako nagkakamali, itawag nila, itanggi nila kung ano. Ang ministro, 20,000 monthly, pinakamababa. Pinakamababa yung kinakapol, siguro, ewan ko, baka 50 na yan. Ewan ko lang. Kasi, mga sila eh. Hindi basta-basta yung mga yan eh, kuno eh. Sa kabila nun, yung mga ibang ministro dyan, nakakagawa pa ng gaya ng sabi ko nga, anomalya. Akalain mo, sumisweldo ka na, di kotse ka na tanong. Sasabit ka pa sa anomalya sa mga supplier? Grabe. Ganyan pala lalaki ng mga bienes nila, no? May panigarilyo nga. Ay, siyempre. Gaano katotoo, Brad Larry, yun pong sinasabi nila na, alam ko nakabasa ko ng ganong parang pahayag nila na ang ministro hindi dapat naghahanap buhay dahil maaabala sa ministeryo. Totoo po ba yun? Wala silang hanap buhay, kundi kailangan sila talagang bigyan ng kanilang mga kapatid. Totoo po yung katunayan, pati asawa, bawal eh. Bawal magtrabaho, pati asawa. Hindi lang yung ministro po mismo. Buong pamilya, hindi nagtatrabaho. Opo, bawal. Mag-anak ni Saddam. Ganun. Paano yung pag-aaral ng mga anak nila? Libre rin. Kahit naman po hindi libre, sa sweldo lang nila, kayang-kaya nilang bayaran eh. Ang tinitirahan po nila, libre rin. Libre po ang bahay. Tapos yun nga, pera na yung anomalya eh. Yun lang sa sweldo nila. Talagang kayang-kayang pag-aralin ng mga anak. At saka ang dami naman tumutulong sa kanila, yung mga masyadong sa kabila na tumatanggap na ng ganyan, may mga nagbibigay pang kapatid sa kanila eh. Kumbaga mga padulas. Opo. Marami yan. Ako, sige, pagka sa mga susunod, mailalahat ko lahat-lahat yan kung lolobin ng Diyos na
makapagsalita pa ako sa mga susunod na pagkakataon, marami akong sasabihin na hindi paninira ito. Yun lang para lang mapukaw yung damdamin ng mga naaawa ako dun sa mga miyembro, kapatid ko, nandiyan pa, biktima, na napapaniwala sa ganyang maling mga, maling doktrina, sinungaling ng mga ministro. Naiimisa nga, umiiyak ako kasi, sabi ko, ako salita ng salita rito, gising na ako sa katotohanan ng mga kapatid ko, biktima pa rin, mga masisigla pa rin, nag-aabuloy pa rin ng maling paraan ng abuloy. Ang sakit sa loob ko Ang sakit talaga, pero anong magagawa natin? Malakas din ang puwersa ni Satanas Malakas. Ayan. Si Brad Cesar, mukhang may ibabatin si Kamal. Alam mo, Brad Josel, natatawa ako kasi yung mga sinasabi nito, kumbaga sa kanya, naranasan ko rin lahat yun Kasi hindi ka talaga makakapagsalita ng kung hindi mo nakikita Ang totoo niyan, yung mga nagkakaroon ng lakas ng loob na magsalita, yung nasa malapit yung nakakaalam ng mga talagang nangyayari. Pero yung mga ordinaryong kapatid na hindi nalalaman, walang nalalaman, yun yung mga sumasampalataya ng talagang nakasara. Nangingiti ako dahil nabanggit mo yung sinasabi mong supplier. Meron din ako experience dyan, Brad Josel Dahil ako mismo I was once a supplier Pero yung sinasabi nito, hindi na ako magdidetalye Hindi na ako magdidetalye kasi doon ako na-turn off na isa pa Iglesia ni Cristo ako, tapos pumunta ako ron. Ang isusupply ko doon is something na makakawatipid Pero nung nakausap ko nga yung isang doon is hindi ko nagustuhan. Kasi wala sa aral Yung sinasabi niya. Kaya simula nun hindi na ako bumalik Kasi sa akin, tinanggap ko na lang noon na talagang may mga taong ganito siguro. Na ganon pero yun ngang sinasabi niya na doon mismo yung mga anomalya, kung ano man yung alam niya, nabanggit ko lang dahil ako mismo on my personal may nangyari sa akin dyan na I don't have to detail it kami na lang ang nakakaalam kasi ayaw nga namin ng laban na personal hanggat maaari. Siguro matagal na ako nagsasalita rito pagdating sa ganyan, iniiwasan ko kasi ang gusto ko lang, lahat kasi may mga personal may mga, lahat tayo may personal deficiency, may mga tayo lahat may mga pagkukulang tayo pero pagdating na sa aral, yan ang dapat na anuhin natin Ang punto lang ni kapatid na Cesar kasi is, kaya hindi tayo bumababa dun sa ganong level. Tama pa tayong issue, Attorney Rosal Hindi pa tayo desperado na kagaya nila na desperado. Up to the point na tingnan mo nga, wala na sila sa, kumbaga sa suntukan bara-bara na, di ba? Wala na sa ring, nang bato na ng kung anong nadampot, tira na lang, basta't makalaban pa rin, kahit pa paano. Desperate mo po yung mga ganon na kapatid na Cesar, Brad Larry. Tama yun, Brad Josel. Kasi talagang talagang hindi na nila kaya Ang totoo niyan, talagang pinipilit nila. Naawa nga ako dun sa mga ministrong iba Kasi meron talagang gustong lumaban din Katulad nga nung lumapit sa akin noon na kwento ko, itataya niya raw yung kanyang pagka-ministro. Alang nga matuloy lang yung debate na yan. Nung sabihin ko sa kanya, humingi ka ng authorization kay KRD na ikaw ang representative. At hihintayin kita. Anytime ka ako. Sasamahan kita ako mag-aano sa iyo na kay Brad Eli. Tutuloy natin yan. Lumipas ang mga ilang buwan, ilang Kasi nung panahon na yan, pinipilit pa rin nilang isave yung tulad ng misis ko, medyo hanggang sa gumanon sila. Pero after that, wala na. Wala nang, hindi na bumalik. Kasi alam ko naman hindi sa bibigyan ng authorization. Pero talagang nanggigigil din sila. Ang totoo niyan, may mga ministro talagang ganun Nakakaawa nga yung mga nasa lower level Kasi katulad ng nangyari sa amin, naawa ko doon sa isang ministro na nag-uusap kami. Pag medyo susukol ko yung mataas na ministro na yon, parang gustong sumabad no isa, wala siyang karapatang sumabad Hindi pwede, pati yung diakono na nandun. Ganon ang sistema. At pagdating nga sa, hanggat maaari ayaw ko, marami rin akong nalalaman dyan sa, kaya lang,
Hindi yun ang laban natin, Brad Josel eh. Oho. At saka yan naman, sinasabi rin noon eh, Brad Josel sa amin, nung kami noon, ang ating pakikipagbaka ay hindi sa laman. Yan ang sinaaral din sa amin yan noon eh. Ewan ko nga ba kung bakit naging, ano na lang ang laban ngayon eh, laman na ang laban eh. Sila na ang nag-ano sa laman, na talagang out of ano na eh, ha? Wala na sa ring sa tamang track. Kaya alam naman ito ng mga nanonood. Kaya kahit anong sabihin ninyo, tandaan niyo ito, hindi ninyo mapipigil ang pag-anib ng mga dating Iglesia ni Cristo diyan na nakakaunawa at maging ang mga hindi Iglesia ni Cristo nanonood sa programang ito. Alam ng taong bayan 'yan. Hangga't hindi kayo lumalaban, inuulit ko ulit, at hindi kayo nag-o-open. Yan lang. Dalawa na lang yan. Alternative ninyo kung gusto ninyong makapagbangong pure kung kaya pa ninyo. Yan lang. Yan na lang. At tapusin na natin yan. Kahit anong gawin ninyo, sayang lang. Sayang lang yung mga abuloy ng mga kapatid ko, ng mga kamag-anak ko. Sayang lang eh. May tanong ko lang po, Brad Cesar, tungkol dyan sa abuloy, ano, kasi tayo ang pinupukulan ng parang defensive silang masyado tungkol dyan sa pananalapi. Gaano po katotoo na mayroong mga abuloy dyan na kasi ang kanilang binabanggit lamang ay tuwing may pagkakatipon daw sila di umano, Huwebes at Linggo. Bukod po ba doon, mayroon pa sila mga abuloy na hinihingi? Gusto mo bang sumagot? Sige, ako ang sasagot muna kasi parang parang napapanahon yan eh. Yung tanong sa akin kasi gaya dun sa lokal na kinaniban ng ate ko. Magtatayo na ng kapilya uli. Babaguhin yung kapilya kasi ayusin. Yun kaya nung pinulong sila kanina sa committee, magkakaroon daw ng tanging handugan para dun sa kapilyang itatayo. Tanging handugan. Siguro tanging handugan na lang sabihin na natin. Tanging handugan para sa kapilya. Para po sa kapilya. Yun ang mga ekstrang kaya hindi totoo yung abuloy lang, hindi eh. May tanging handugan, may lagak. Ay, alam na alam ni Brad Cesar yan. Bukod doon sa Huwebes at Linggo, may tanging handugan, may lagak. Apo. May rumpang Santa Cena, ayan, Santa Cena talagang may abulayan. May abulayan yan, hindi special na abulayan pa yan dahil nakasobre. Nakalagay ang pangalan mo, halaga. Special yan, hindi basta-basta ang abulayan. Nakalagay ang pangalan pati yung presyo. Ay, opo, halaga. Kanino ibibigay yung sobrang may presyo? Sinong tatanggap noon? Ihuhulog po dun sa supot na lagayan. Doon. Opo, isa naman ang direksyon ng lahat ng perang yan eh. Sa central lahat yan. Walang Bukod po doon, meron pa po ba? Na abulayan po? Mga abulayan. Yung matindi itong yung sa lagak. Kasi, ano yung tinatawag pong lagak? Yung lagak sa pasalamat, yung pantaunan. Kasi Enero pa lang, mag-i-start ka ng mag-ipon dun eh. Para bang nagbabangko ka. Saan ako magbabangko kung halimbawa? Doon din po sa kapilya, pagsamba mo ng Linggo, yan, pipila kayo ron, maglalaga kayo, pipirma. Bukod yun sa abuloy ko noong linggong yon? Bukod po yun. Bukod yun. Tapos, may bibigyan naman ako ng resibo. Meron pong, resibo, may, kayo eh, meron kayong, libreta eh. Opo. Na nandun nakalista yung hinuhulog mo. Parang sa bangko. Para sa bangko po talaga. Kung dumating ang sandali na hindi pa dumadating yung pasalamat, nagipit yung pamilya ko, halimbawa, pwede ko bang withdrawin yun? Naku, hindi pwede ho yun. Bakit? Pera ko yun hindi po, kinukonsider na yun. Abuloy na yun na talagang wag mo nang isipin sa yun. Ang totoo, ang babalik sa'yo doon, chekehan na yun. Hindi mo na pwede ipalit sa bangko. Wala na po yun. Wala na. Pero bakit lagak, kapatid? Di ba? Pagka-lagak, pahabilin. Habilin. Parang lang. Pahawak lang yan eh. Inilagak mo lang eh. Hindi, kasi po, Brad Josel, ang nangyayari, yung mga ganong term, mga lagak, mga hindi na kumbaga sa nasanay na yung mga miyembro dyan mga kapatid sa Iglesia ni Cristong kaanib dyan. Nasanay na dun pag sinabing lagak, alam na nila yun yung iipunin dun na hindi na pwedeng bumalik. Nasanay na lang. Therefore, yung lagak na yan, kaya kayo po ang aming tinanong, kapatid na Josel, tinanong natin sila, dahil tayo binibintangan ng manluloko, yan ang tandisang panluloko, kapatid na Josel, sapagkat
kunwari lagak, hindi mo naman pala. Totoo ba yan na hindi mo na talaga ma-withdraw yun? Kahit ayoko na, halimbawa, sa gitna ng taon ay natuklasan kong ito pala yung mga barumbado ito, ayoko na. Yung aking inilagak dyan, akin na. At binabawi ko na. Ibigay ba sa akin? Sa itinagal-tagal ko po sa Iglesia ng Cristo, wala pa akong nabalita na nabawi yan eh. Na-refund? Wala akong alam na ganun. Wala kang pagkakataon nun, Brad Josel. Kasi may istorya yan eh. Kaya nagkaroon ng lagak yan, Brad Josel eh. Kasi nung unang-unang panahon, alam niyo yun dahil matagal kayo dyan eh. Talagang masigla talaga ako, Brad Josel eh. Opo. So, ang sistema dyan, sa natatandaan ko nung araw, wala naman yan lagak eh. Wala yan lagak. Ang turo dyan nung araw is, magbukod, tuwing unang araw ng salinggo, magbukod at magsimpan. Bukod yung sa abuli yon. Yung binabasa yung magbukod at magsimpan para sa pasalamat yon. Ngayon, ang unang araw, ang aral noon is sa sarili mo, mag-ipon ka. Siyempre, management-wise, di ba, iniisip mo. Naiisip nila na hanggang sa nagkaroon ng teksto na nung gagawan na ng mga libreta yan, nagkaroon ng aral noon na sabi nila, may mga pagkakataon na natutokso yung mga kapatid sa mga iniipon nila. Ha? Nagagastos. Ninanakawan ninyo ang Diyos. Yan ang istorya niyan, Brad Josel eh. Kaya, para masigurado, daw, na yung perang na itabi mo na isinimpan mo na, ay hindi mo manakaw at hindi ka magkasala sa Diyos, ilagak na natin. Yan ang justification. Kaya iba na magnakaw. Yun. Iba na ang nagsiguro. Yan. Kaya yun ang management eh. Yun sinasabi ko na successful sila sa management ng pera. Tanong natin sa abogado po. Attorney, yun bang lagak o habilin? Ayon ba sa batas ay hindi ko na pwedeng kunin? Parang deposit lang yun. Hindi mo pwede mong i-draw. Tapos, inisyuhan, totoo po ba yun na i-issuean ka ng cheque? Na hindi mo naman pwedeng ibili? Sige-chikehan lang yun eh. Sabi ni kapatid. Meron na, Brad Danny, hindi ko lang dala ngayon yung sample eh. Meron ako dyan. Sana po ay nadadalay meron akong kanya. Patutunayan po natin. Nakalagay doon yung halaga. Yan eh, hanggang November yan, i-issue na yung cheque na yan. Kuno. Nakalagay yung pangalan mo at saka yung halaga. Tapos, pagdating na ng December yung pasalamat, merong ano pa yan na kung may idadagdag ka pa, dagdagan mo ng cash. Ngayon, sa sobre, ilalagay mo yung total. Ayun. Kasi may cheque, halaga ng cheque, gano'n. Kaya naman pala ito'y kanda, utot ito si Paul ng kapapatunay na tayo ang hidid at si Brother Eli ang dayok-dok. Ito pala'y may itinatagong anomalya. Once nagbigay ka ng cheque, kailangan ito'y mapakinabangan ko. Bibigyan mo ako ng cheque, hindi ko naman maibibili. At bibigyan mo ako ng karapatang maglagak sa'yo, hindi ko na pwedeng mabawi. Alam mo sagot ni Paul dyan? Ano po, brother? Wala akong pakialam. At teka, may itinik sa akin na ang sabi rito hindi ko raw sila kayang sa harapan murahin. Ibig sabihin Brother Eli, nakahanda sila sa inyong humarap ng di magaling sana kung ganon. Meron ba talaga noon, Brother Mel? Meron daw. Meron yan, Brad Eli, narinig ko kanina sa ready sa na alas daw po. 5. Naka-ready na? Opo. Sige, pa-ready natin. Kapatid na Paul, pagkaharap tayo, hindi tayo kayang burahin ito eh. Oo. Nagmumura lang to dahil nakatago siya. Oo. Pero sa kanyang lungga, no? Oo. Wala naman tayong gagawin. Baka tayo kayo humarap sa diskusyon kung talagang matapang kayo. Di ba, no? Oo. Brother Joseph? Opo. O baka naman haharap na yan, kaya ganyan ang terminolohiya niya. Baka sakali. Diba? Kung pagkaharap daw sila, alam mo, magkapareho sila nung sinasabi nung kanilang justice na kapatid di ba? Attorney Rosano, no? Sa harapan ko raw, kaya gusto raw nila sa plaza, sa harapan, dadala daw sila ng milyon, para wag ako makapagsalita ng masakit. Opo. Yun ang sinabi sa court hearing. Sa court hearing sinabi yun. Meron na ba tayong transcript nun? Kukuha ko. Kukunin ko yun para i-ano natin dito sa public. Public record naman yun, brother. Ayun, dapat maipakita natin. Talagang sila, parang nananakot pagkakaharap sila, hindi natin masasabi, ba't ayaw nyo namang humarap sa diskusyon kung talaga matatapang naman kayo, di ba? Kasi isa lang naman ang pupuntahan yan
pagka magdidiskusyon tayo, ang pag-uusapan natin aral. Di ba? Opo. Pagka hindi tayo maghaharap sa diskusyon, ang gagawin nyo, mangunguha kayo ng mga alimuom, kung ano-ano mga chismis, na mga tapes na hindi naman magkakaparehong panahon tinip, at magkakaiba naman ng tema, tapos pagkukontra-kontra sino matino isip na mapapaniwala nyo dyan? Unang-una, ako raw bilyonaryo raw ako, Brother Josel, dahil ang sabi ko, yung ating convention center, bilyon ang halaga. Ako raw ang bilyonaryo. Hindi naman itong ating corporation soul, di ba, no? Oo nga. Sila ang corporation soul, lahat ng pag-aari nila, kontrolado ng isang tao. Sa atin, hindi. Ayun. Hindi ko nga pwede itong hindi ko nga pwede itong ipagbili nang walang konsentimiento ang miyembro, di ba, Brother Joseph? Ayon sa rehistro natin. Opo. Although, originally, ako talaga may-ari nitong lupaing ito na ipinundar ko mga ilang pung taon na ang nakakaraan nang una kong makilala si Apong Pedro. Alam mo naman yun. Ayun. Ang totoong isang binilang ko nito, Iglesia nga ni Cristo Hinulugan ko lang Brother Joseph. Pero hindi naman to intended talaga para sa ganito. Pero kung nakita ko na kailangan ng kapatiran, ayun, ibinigay ko at gumawa ko ng papel, binigay ko sa tatay mo na ang pag-aari ito, nakalagay man sa pangalan ko, pag-aari ito ng iglesia, ano man ang mangyari sa akin. Dahil nga, hindi naman agad maaalis sa pangalan ko dahil hindi pa nga tapos na ito'y hulugan. Opo. At yan hindi pa tapos na mabayaran buo. Kagaya rin sa iglesia ni Manalong isa na lupa rito 2 hektaryang nadugtong dito sa ating convention center. Hindi pa rin ako bayad doon mahigit pang 1 milyon ng utang ko rin Kasi sabi ko doon sa may-ari, i-produce mo muna ng buo yung papel naghihirapan yata siya mag-produce bago ko bayaran buo. Hanggang ngayon wala pa yung papel na yung bang kumbaga yung may mga hinihingi kasi sa Kapitolyo ng Pampanga para ito ay tuluyang magawa yung tinatawag na absolute deed of sale, Brother Joseph. Ipinoproduce ng may-aring iglesia ni Manalo. Wala pa hanggang ngayon. Kaya hindi pa tayo bayad. Kaya, siyempre, kung akong nakapangalan doon, lalabas sa pangalan ko. Pero pinatutunog nila, akin talaga ito. Mga gago talaga mga sinungaling talaga. Hindi naman nila alam ang inner contract dito, Brad Joseph, na kagaya nung alam ng tatay mo, no? Na everything under my name is the property of the church. Kaya nga yung bagong bautismo kanina, kasama ng may-ari yun ng iglesia, ng kantidad ng iglesia, di ba? Kasi motivated ng masamang budhi itong mga taong ito. At totoo, ang misyon ng iglesia ni Manalo ngayon sirain yung pagkatao ko Wala na sila ngayong misyon na pagpapalaganap ng kanilang katwiran Kaya ngayon, pati ang attendance sa mga kapilya nag-decline, nakahalata sila. Kaya pati ngayon pinag-aanyaya na tuloy pati. Kakalog-kalog na po kasi sa mga kapilya nila, Brad Eli Oo, gano'n na lang Kasi mga abuluyan po humina po ang ayon nga doon sa ating bubwit. At ang totoo naman, physically, mas marami na tayong miyembro sa kanila sa Pasig. Sa Magalang, Pampanga, mas marami miyembro natin kaysa kanila. Kaya kinakabahan sila na kung hindi nila ako wawasakin, baka dumating ang araw, makita nila, pati yung sarili nila, nandito na sa atin. Dahil linggo-linggo po, Brother Eli, lumalay sa mga miyembro nila Lumilipat po sa atin. Kagaya po kanina. Nagbautismo po tayo kanina. Brother Danny, ilan yung nabautismo ang galing sa iglesia ni Manalo? Ang nabautismohan kanina ay 257, 6 doon ay iglesia ni Cristo. Sa Lucena naman, ang nabautismohan ay 36 at 3 naman doon ay iglesia ni Cristo. At umalis uli si kapatid na Resti dahil may bautismo uli bukas, Brother Danny, saka sa Makalawa. Na meron akong balita, may isa pang pamilyang iglesia ni Manalo naman taga Quezon na aktibong-aktibo raw yun. Ayun, paalis na rin. Kaya sila nag-aalala. Ang kanila lang magagawa wasakin nila yung pagkatao ko. Hindi naman maniniwala mga kapatid. Alam naman ng mga kapatid, kagaya nga nung sinasabi magkakontra raw yung sabi namin ni Blanca na
sabi ko raw, isinala ko yung bahay ni Blanca. Sabi naman daw ni Blanca, hindi nakasala yung bahay niya. Paano hindi magkakakontra? Ang pagitan nun 15 taon. Nung maisala 15 taon, yung una nilang pinarinig na tape, matagal ng panahon yun Kaya kukontrahin nila dun sa... ngayon, sabi ni Blanca, hindi naman nakasala bahay niya. Totoo yun dahil matagal ng yung bahay na naisanla, yun ay nando sa may highway. Binenta niya na yun dahil nagpatayo siya ng bago dahil may mga hold-upan doon sa may highway. Totoo yung sinasabi niya hindi nakasala yung bahay. Dahil ang sinasabi niya ngayon, yung bahay niya ngayon. Dahil pinalilitaw nila sa broadcast nila, nung patugtugin nila yung matagal ng panahon na tape na wala ngang video yun walang video yun, walang retrato yung brother Danny. Opo, wala po. Salita lang yun pinalilitaw nila na si Sis Blanca parang bankrupt. Siyempre, nagpapatotoo yung tao na hindi siya bankrupt, no? Na hindi nakasala ang bahay niya. Dahil yun ang totoo, hindi naman talaga nakasala ang bahay niya ngayon Ang sabi niya, hindi naman sinabi ni Blanca na hindi naisangla ang bahay ko. Hindi naman gano'n Kundi ang sabi niya, hindi po totoong nakasangla ang bahay ko. Dahil hindi naman talaga nakasangla ang bahay niya ngayon. At kung meron mang naisangla, nung araw pa yon ay natubos na. Pinatutunayan niya lang, umasensyo siya sa pakikisama niya sa samaan at hindi siya nahuthot. Kagaya ng mga kapitbahay niyang iglesia ni Manalo na hindi makabayad sa utang sa kanya dahil nahuthot ng kaaabuloy. Sabagay po, Brother Eli. Ito po kasing mga iglesia ni Manalo, wala po silang pagbibigay pa sa panahonan Brother Eli. Oo, wala sila kasing sense of time. Kaya yung tape noong 30 years ago, 20 years ago, pinagkokontra nila sa tape na very recent na pangyayari. Kaya diyan mo makikita, kaya sa kanila, kahit maghapunan ng umaga, pwede. Ang walang sense of time. Kung ano-ano binubungkal nyo sa mga sinasabi ni Sis Blanca, o bakit hindi nyo rin tutulan yung pahayag ni kapatid na Blanca? Na ito, sabi ni Sis Blanca, totoo. Hindi si Brother Eli ang nanghut-hut sa amin. Mano pa ako nakinabang kay Brother Eli. Sa anong punto, kapatid ni Willie? Ang sabi ni Sis Blanca, nung panahon na, di ba sabi naman niya, nung unang araw, kami, sa totoo lang, mairap pa sa daga. Kami, talagang hindi naman sila agad mayaman Brad Willie Masisipag lamang din yung mga mag-anak na yan matsatsaga. Ang bahay nila nung araw, kura-kura lang. Ano may kura-kura? Basta barong-barong. Yun. Ngayon, para sila matulungan ni Brother Eli nung araw, napansin nyo sana yon. Ako, sabi niya, binigyan pa nga ako ni Brother Eli ng XLT Alam mo ba kung yung XLT na tinutukoy niya? AUV yun, sasakyan na pwede mong gamitin kasi sa mga magbababoy ganun Pumupunta sila sa mga baryo, namimili ng baboy, yung mabuhay na baboy, kapatid na Dani, tinatawaran yon. Tapos yun ang kinakatay na ibinebenta sa palengke. Kung wala ka sasakyan, mahirap mong gawin yon. So, parang tulong ni kapatid Nelly kay Sis Blanca yon. Nasabi nga ni Sis Blanca, ako pa nga binigyan ng XLT para magamit ko sa negosyo Awa naman ng Diyos, yun naman napag-unlad nila. At ngayon hindi na barong-barong ang bahay ni Sis Blanca. Diba? Mansyon na. Baka naman gusto niya, investigahin niya. Baka naman niya gusto sa mga miyembro niyang hirap na hirap. Na hindi makabayad. Umutang na 100,000, di na binayaran. Tapos yung isang iglesia ni Manalo noon, umutang ng isang baboy na hindi na rin binayaran kay Sis Blanca. Totoo, dito lang sa tindahan ko ng pizza at bigas. Yung kapitbahay ko rin, umutang ng 3 kabang bigas, di na nagbayad. Iglesia ni Manalo yun. Mangangaral ka para sabihin mong ikaw ang nanguhutot, hindi ka magbibigay, Brad Will, hindi ba? Oo naman. Sa puntong talaga naman si Brad Eli pang nagbigay para nga magamit nila sa paghahanap buhay yung sasakyan at umunlad naman sila. Hindi mo po pwede sabihin paratangan mo si Brother Soriano ngayon, hinuthot si kapatid na Blanca. Mali Wala, layo sa alam naman ni Blanca na yung itinutulong niya, hindi niya sa akin ibinibigay yun. Alam niya yun, na hindi ko pinakikinabangang personal. Dahil dito sa atin, Brother Joseph, there is a very, very wide gap between doon sa sinasabi nating gawain ng Diyos at personal ng isang tao. That is very true. Magkaiba yun, dahil pag sinabing gawain ng Diyos,
hindi ko ginagamit yung personal sa akin sarili. Alam ng mga kapatid yan. Opo. Alam niya ng lahat ng may hawak ng pera. Na hindi ako humahawak ng pera ng gawain ng Diyos. Di ba, no? Opo. Ako lang nagdidirect lang ako ng mga bagay na dapat kong ituwid. Kung merong hindi matuwid, itinutuwid ko lang, ano? Pero para ako mismo humawak, gumastos ng pera, hindi naman ako nagbabayad ng diretsong pupunta sa SBN. Ikaw naman na nagbabayad sa mga radio stations, Brother Joseph. Opo. Ikaw ang nakapirma sa kontrata sa SBN 21, di ba, no? Opo. O yan, alam niyo naman kung saan pumupunta ang pera rito sa atin. Na pag sinabing gawain ng Diyos, abay, talaga sa gawain ng Diyos, hindi sa tiyan yun at hindi binibili ng sigarilyo yun. Hindi kagaya nila. Kasi nga po, Brother Eli, sila, ang Diyos nila, hindi nga po nga yung Diyos ng Biblia. Kapag ka sinabing gawain ng Diyos, sa kanila kasi, Brother Eli, sa tiyan pupunta yun Pakinabang po yun Pati nga sigarilyo galing sa abulo yan ng miyembro Dahil ang Diyos po nila yun, tiyan nila, Brother Eli. Sa atin, hindi ganon. Pag sinabing gawain ng Diyos, talagang strictly yun ay para sa mga gawain, kagaya ng paglingap sa mga ulila, sa mga babaeng bao, sa ating mga orphanage na paglingap doon. Ayan ang mga bahagi ng gawain ng Diyos, Brother Willie. No? In spite of that, ako pa rin ay contributor pa rin akong masasabi natin doon sa may pangangailangan yung mga babaeng bao na ating inaalagaan. Personally, hindi ko naman dapat kasi sabihin talaga ito Kaya lang, sometimes you are forced by circumstances kasi baka yung nakikinig mapaniwala nila na makitid ang utak, mapaniwala. No? Kasi yung matatalino din maniniwala, Brother. Oo, hindi po. Gaya ng mga kapatid natin Iglesia ni Cristo nga dyan. Sa maikling panahon nakisama sila rito, nakita naman nila kung ano talaga na wala kasing chance ako na pagsamantalahan ng pera ng kapatiran Yung sinasabi nila na kinukurakot yung pera. Paano kung kinukurakot yung pera? Samantalang napupunta nga sa gawain, hindi ba, brother? Hindi na nga po nakikita, Brother Eli. Hindi ko nga nakikita. Kung ano ba, tumulong man yung kapatid, hindi ko nga nakita kung ano-anino nun Wala nga makukurakot. Wala nga makukurakot At hindi po pwedeng kurakutin talaga dahil hindi man lang sumasayad sa palad ni kapatid Nelly. Kahit yung anino ng mga tulungan natin, Napakahirap sumayad sa akin nun Dahil nga nagre-reklamo nga ang SBN Paano pa sasayad sa akin yun Ang baksak nun SBN SBN, DCR8, RMN at saka yung RN, di ba? Yun ang baksak nun Yung pangangaral ng aral ng Diyos di ba? Tapos paano ko kayang makukurakot? Kurakot daw ako. Kasi, kaya nila alam yung kurakot kasi sila yun. Sila gumagawa ng Brother Eli Yung gawain nila, binibintang po sa akin. May kurakotan hanggang sa Central. Ngayon ko lang narinig. Sabi, totoo yun, kapatid na Josel, dahil sa tayo, pinaliliwanag natin sa ating mga taga-subaybay na kung saan, kung hindi totoo yung binobroadcast na yun natin tungkol yan sa pananalapi natin, maaari tayong kontestahin ng mga kapatid, di ba? Oo. Sa Iglesia ni Cristo, kailan kayo nagpaliwanag sa inyong membro on the air tungkol sa inyong pananalapi? Sino humahawak nun? Sinong may hawak ng pananalapi? Nakalimulat ba silang taunan sa membro? Gaya rito sa atin? Na nag-uulat tayo kasama resibo, Brother Danny? Wala po sila Taunan ng pasok at labas ng pera? Tanungin natin po itong mga kapatid natin na ito. Si Brad Cesar, Brad Larry. Pwede po bang... Brad Eli, merong ulat yan, Brad Eli. Ang ulat nila, mga kapatid, tayo po'y nagpatayo ng kapilya. Ang halaga po ay 20 milyon. Hindi inulat kung magkano na kolekta. Yun ang nawawala. May ulat naman Yun nga lang, yung ginastos. Pero yung nakolekta at saka yung natira, wala. Teka lang, Brad Cesar, sabi niyo po, nagpatayo ng kapilya. Ibig niyo sabihin, iuulat ng sentral yon. Hindi ba ang sabi kanina, yun ay galing sa tanging-tanging handugan ng membro? Teka muna, mukhang nagkakailayahan doon, kapatid na Josel, dahil sa kung ire-report ng pamamahala ng Iglesia ni Manalo na yung ipinatayong kapilya ay 20 milyon, saan napunta yung tanging handugan ng mga miyembro ng lokal na yon? Yun na nga lahat yun, Dani. Basta yun na yun.
Basta yun na yun. Basta 20 milyon, hindi na babanggitin yan kung yan eh. Kung paano nangyari yon? Nangyari, wala. Brad Larry, Opo, ganito yun eh. Kasi ang tungkol niya sa tanging handugan, ganito eh. Parang lumalabas, parang umayuda ang sentral. Kasi gagawin nila, halimbawa magtatayo na ng kapilya. Sasabihin, meron tayong tanging handugan para sa kapilya. Di magbibigay kayo. Siyempre, hindi naman kakayanin sa isang bigayan yung halagang pantatayo doon. Pero sa tagal na panahon, lagi namang may tanging handugan eh. Para sa kapilya. Inaabot ba ng ilang taon? Ilang taon? Ay, matagal. Lagi po yan. Regular yan. Teka, tanging handugan, regular. Paano naging na-regular yung tanging handugan? Lagi po yan. Ang ano niyan, panapanahon na, halimbawa, kahit na hindi pa naman magtatayo ng kapilya, may tanging handugan lagi sa kapilya. Meron yan. Kaya, hindi mo mamamalayan, kaya na talagang magtayo dun sa katatanging handugan. Pero, hindi mo mapapansin, akala mo umayuda yung central. Pero ang totoo, galing na rin sa inyo yun. Na pag iniulat, yung central ang parang nagpaluwal. Parang ganun. At saka bakit nga tangi, Brad Danny? Opo. Bakit Pero lagi mo kahit na nagpaluwal, hindi wala kang audit kung wala sobra na yung naibigay mo kung hindi pa, At di saka ba? ito pa po, Brad Eli. Kasi ano eh, ito medyo maselan to eh. Medyo maselan, pero totoo naman eh. At saka mabuti yung malaman eh. Medyo may kasilanan to. Ang pera ng Central may bilin sa mga taga-finance. May bilin sa mga taga-finance, mga empleyado, empleyada ng finance na maski kayo maalis, matiwalag sa iglesyang ito, wag na wag niyong sasabihin kung magkano ang halaga ng perang kinukwenta niyo dyan. Paano malalaman? Wag daw sasabihin yan. Wag na wag sasabihin. Kahit na umalis ka na, natiwalag ka na, o tumiwalag ka, wag mong sasabihin. Dinodoktrina ba yun, Brad Larry? Sa mga taga-finance po, sinasabi Talaga? yan. Sinasabi yan. Meron akong patotoo dyan. Kaya naman pala idinadivert ang atensyon ng tao not sa atin. Pero akala nyo naman, hindi mababalikan sila. Ngayon, binabalikan natin sila ngayon. Paano nyo? I-explican nyo nga yan, Paul, Michael. I-explain ka ba ni Paul yun? Mahahalatang pati siya kasama dun sa kung ano man yun. Brother Danny, si Brother Marcos meron daw din sasabihin dito Ganun ba? Tungkol sa mga kapilya na yan Ano ba yung Brother Marcos? Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa programa Ang Dating Daan. Yung ukol po sa pagpapatayo... Magpakilala ka muna kung sino ka. Ako po si Brother Marcos Mataro, dating manggagawa ng Iglesia ni Cristo na nag-aral sa New Era College na ngayon ay New Era University. At ako dyan ay incoming 4th year sa pag-aaral. Ngayon, yung tungkol sa pagpapatayo ng kapilya, ang unang gagawin dyan ay magsasabi ang mga ministro na tayo ay may tanging handugan sa lokal para sa pagpapatayo. Ang susunod na gagawin, tayo naman ay may tanging handugan para sa division. Kasi meron pong itatayong lokal. Aparte yun doon sa lokal, ha? Parte sa lokal, aparte pa rin sa division. Ang nakakatuwa, Bardani, ganito. Hindi pa itinatayo ang lokal, mayroon ng pagpapatayo ng kapilya, yung tinatawag na tipon construction. Tipon? Construction. Alam ni Brad Cesar at alam ni Brad Larry yan. Yung kung tawagin namin lagak. Na yung tipon construction na yan, na yung lagak na yan, yan ay mapupunta sa sentral. At ang tinatawag na tanging handugan para sa division, mapupunta sa division. At ang tinatawag na tanging handugan sa lokal para sa lokal. Ang nakakatuwagan nito, ito ang estratehiya ng Iglesia ni Cristo na ginigisa ang mga miyembro sa sarili. Bakit kamo? Mayroon ng para sa lokal na pangpatayo ng lokal, kukuha naman ang division para sa pagpatayo ng lokal. At kung magkukulang pa, manghihiram sa sentral. Aba. Ngayon ay binabayaran linggo-linggo ng Iglesia ni Cristo ng mga miyembro sa lokal. Kasali ba ang ministro dyan, Brad Marcos? Wala, hindi kasali dyan ang mga ministro. Sa pagbabayad? Sa pagbabayad, ang miyembro mismo ang magbabayad dyan kung saan nakalokal ang mga miyembro. Ang ministro walang pakialam dyan. Ang ministro
nagtuturo kung paano manghut-hut. Ayan, yan po ay, yan, sabi na ni kapatid na Marcos yan. Samantalang yung ipinakita nilang tape ni Brother Eli na ang sabi ni Brother Eli, sila din ang nagkamali, hindi nila masyadong naayos ang pag-i-edit ng kawalanghiyaan, kapatid na Luz. Sabi ni Brother Eli, tulungan niyo ako. Ang ang nakakatawa po doon, kahit natapos na ang pagpapagawa ng kapilya sa lokal, patuloy pa rin na magtatang handugan para sa division, patuloy pa rin na maglalagak para sa Stephen Construction. Tapos na ang pagpapagawa ng kapilya. Bayad na sa sentral, hanggang sa ikaw ay tumanda, hanggang sa ikaw ay mamatay at nagkakaanak ka pa, babayaran pa rin ng mga miyembro ang lokal, ang kapilya na ipatayo. Ipinaliwanag ba yan ng mga ministro kung bakit tapos na kapilya? Hindi pinaliliwanag. Walang ulat ang central local diyan. Basta't ang ulat yung gastos. Walang ulat yung pumasok. Oo, ang pumasok ang pinakikialaman. Ayan. Ang nakakatawa pa, Brad Danny, ganito. Magtatayo ng kapilya. Mananawagan yan sa buong lokal. Halimbawa, sa distrito ng Leyte, sa division ng Leyte. Magpapatawag yan ng mga kapatid na tayo ay magbabataris, magbabayan yan sa lokal ng Tacloban. Walang sweldo yan. Kanila pang pagkain, kanila pang pamasahe, pero ang gagawin, magtatayo ng kapilya. Tapos meron labor cost. Oo, meron po yan. Aba. Teka, mabigat ito. Sino yung ang dayok-dok? Sino yung nanguhot-hot? Sino yung nanluloko sa mga miyembro? Kasi ganito, Brad Danny, kung si Brad Dillon nanguhot-hot, kung si Brad Dillon nangluloko, kung si Brad Dillon nang dadayok-dok, ako mismo ang aalis sa samang ito. Gaya ng ginawa ko sa Iglesia ni Cristo. Nang malaman kong mali ang Iglesia ni Cristo, walang dalawang isip, umalis ako dyan. Ayun. Napakaklaro niyan, kapatid na Marcos. Ngayon, babalikan natin ngayon ng Iglesia ni Manalo tungkol dyan sa issue nilang, wala naman tayong kamalay-malay, tinira nila si Brother Eli ng dayok-dok, mga bintang na wala naman silang ipinakikitang ebidensya. Ito'y valid dokumento ito, attorney, Ito po ay, tawag yata dito ay dokumento o ebidensya na tao. Yung documentary evidence. Opo. Ngayon, yan ang dating miyembro nila. Sa kanila parang maraming anomalya. Testimonial evidence yan. Hindi pala kasali. Ang medyo masasabi ko, kakapalan ng mukha, yung sinisilip mo yung hinihingin tulong ni Brother Eli. Yung marunong umintindi, pag ako'y nanghingi ng tulong, nauna na akong naglabas ng aking magagawa. Di ba ganun, attorney, Correct. Ngayon, nagpapatulong ako. Ito naman palang mga ministrong ito na ang lakas ng loob manuligsa. Wala silang tulong. Wala ka naman palang share, kapon. Brad Danny, ganito po. Talagang walang tulong ang central dyan Ganito. Talagang pinagkakwartahan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan Bakit kamo? Ang mga ministro magtutuka bawat pamilya kung ilang sako ng simento, kung ilang piraso ng yero o sim sa amin, kung tawagin yan yero. Tapos, ang iulat ngayon, donasyon. Teka, may simento pa, bukod pa doon sa lagak. Ay, mayroon talagang sabi ko sa inyo. May bataris pa. Hinigi sa sarili. Yero. At pagkatapos na naitayo na yung kapilyan dyan, kapatid na Marcos, Sige pa rin. walang katapusang pahulugan na ngayon yan. Tama po, walang katapusan hanggang sa araw ng pagbabalik ni Cristo, araw ng paghukom, hulugan pa rin yan So, hanggang sa sunugin na yan Ano yan, Bombay? Itanungin kung ganito, kung hindi totoo yung sinasabi ko, na hanggang ngayon, ang templo ng Iglesia ni Cristo, hinuhulugan ng mga miyembro ng nakatalad dyan, idinanda ko. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, na hanggang sa araw ng paghukom, o hanggang sa susunugin na lang, yung kapelya niyan, hanggang sa pagdating doon, binabayaran pa rin ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo yan. Ginagawang sangkalan pala itong mga kapilyang ito, kapatid na Josel, upang parang nga naman may visual na, ayan, meron ka naman kapilya, ibalaga mo yan. Kaya masipag sila magpatayo ng kapilya. Mas marami ang ipapahulog. Oo. Dumadami hulugan Walang katapusan paghuhulugan
Alam mo, Brother Joseph, may alam ako sitas dyan. Ano po ang sitas? 15-14 ng Mateo, yung ulugan na yan. Ang nakasulat po sa talata, 15-14 po ng Mateo. Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Yan ang hulugan. Okay pala yun. Okay pala yan. Awa naman eh. Nakakahiya mga... Yan ang mga dayok-dok. Ganyan yung mga hid-hid talaga. Biro mong walang katapusan. Sa atin naman... Kung dayok-dok lang, pabibintang sa akin dayok-dok. Sino ba nagsasabing dayok-dok ang mga ministro ni Manalo? Si Manalo mismo. Basahin natin circular, Brother Joseph. Opo. Ayan, circular natin. Brad Danim. Ito, basahin mo na yan. At 42 Broadway, New Manila, San Juan, Rizal, KP. Hunyo 9, 1937, Mayo 27. Sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng pook ng Iglesia ni Cristo sa Kapuluang Pilipinas, mga mahal na kapatid, sa pamamagitan ng liham na ito, ipinatatalastas namin sa inyo na si kapatid na Norberto Cruz, Antolino Nacasiano, Bienvenido Castro, Simplicio Elizaga at Fortunato Lozano ay nawalan ng karapatan sa pagkamanggagawa dahil sa kasalanang paghalay at pagpapabaya sa kasalanan? Paghalay. Ano ba yung paghalay, Bro Josel? Aba? Ano ba paghalay nga? Di ba rape yun? Pagsasamantala. Pagsasamantala. At pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Sila Fortunato San Esteban at Joaquin Balmores ay dahil sa pagbale ng labis at paglilinglang sa mga naglalagay ng okay na ito'y makalawang ginagawa sa isang pagkakataon. Si kapatid na Vivencio Cosico ay sa pagbali ng higit sa kanyang tinatanggap. Si Cirilo Gonzales ay di lamang sa labis na pagbali, kundi sa paggamit din naman ng diwasto at pagmamalabis sa kanyang karapatang hawak na pagkatagapamahalang katulong ng iglesia. Ang kanilang bale ay umaabot sa makalawang ibayo ng halagang kanilang tinatanggap buwan-buwan. Si Felix Ortiz ay itinitiwalag dahil sa panglilinglang sa pag-utang sa mga kapatid na sinasangkala na yang ating tanggapan. Si Antonio Collantes ay itinitiwalag din sa iglesia dahil sa paghuwad sa pangalan ng tagapamahala ng Dibisyon ng Laguna upang makakuha ng kwarta. Ano yun? Ba? Dahil sa paghuwad sa pangalan ng tagapamahala ng Dibisyon ng Laguna upang makakuha ng kwarta. Forgery pa yun. Sa ingat yamang pangpook. Kwarta. Paul, sagutin mo, Paul, yan. Pahindian mo yan. Sino dayok-dok? Kayo o ako? Tatanong kita. At nako, ito pa po. At ikalaway ang kanyang pagsasamantala sa kamangmangan ng isang dalaga upang maitanan. Matindi kayo. Si Felix Ortiz, Joaquin Balmores, Cirilo Gonzales at Antonio Collantes ay huwag ninyong tutulutang makasamba kahit sa labas ng bahay-sambahan, ni kaawaan, kupkupin, o tanggapin sa inyong mga tahanan. Ba't may picture ako nakikipagdebate? Si Joaquin Balmores. Writer pa nga ng pasugo eh. Ngunit ang nawalan lamang ng karapatan ay pinagbibilin namin sa inyong huwag silang pauutangin ng anuman sapagkat kami di mananagot sa kanilang utang sakaling sila'y pautangin nyo. Hanggang dito na muna at umaasa ako sa inyong pananampalataya na inyong aalinsunurin ang aking mga tagubiling ito. Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos sa ikatutupad ninyo ng lahat ng kanyang kalooban.
ang inyong kapatid kay Kristo, Felix Manalo. Yan, mga dayok-dok. Diba? Sino ngayon ang dayok-dok? Abay, sila po eh. Puro pera ang kaso pala nito, mga to. Puro mga anomalya sa kwarta. Babali-bali kung ano-ano. Andyang i-forge yung okay. Namemeki pa ng Namemeki ng pirma. Ang titindi ninyo, Chong. Ha? Tapos ang tatapang ng mukha ninyong mangmaratang kayo ng kung ano-ano. Saka kung bumali pa, Brother Joseph, labis pa raw. Labis. Diba? Sobra-sobra. Makalawang ibayo sa kanilang tinatanggap. Ayun. Pero alam mo, Brother Joseph, may nabasa akong dokumento nung araw. Ano po yan? Yun daw mga manggagawa na yan, kung tumanggap, maliliit lang eh. Ay, talaga? Si Manalo raw, 1,000. Nung panahon na yun. May sabi niyan, si Rosita Trillanes. Sino naman po yung Brother Eddie? Ewan ko. Parang pamilyar po kasi pangalan Brother Eli. Nasa dyaryo yan. Oo, nabasa ko na yun eh. May kaso yan eh. Pero ito'y kapansin-pansin nga naman na itong mga ganitong kaso, para bang kunyari, hindi nila tinotolerate dahil isinirkular nila, no? Pero pagkatapos sasabihin, huwag tulutan na makasamba kahit sa labas ng sambahan. Bawal kaawaan. Diyan naman kasi, Brother Joseph, sabi ni kapatid na, yung kapatid natin dyan dati, Iglesia ni Cristo. Si Brad Larry po. Brad Larry. Di ba sabi ni Brad Larry, ginagawang laruan niyang pagtitiwalang. Tiwalang tanggap, tiwalang tanggap, tiwalang tanggap. Di ba? Kaya pala. Yun mong, nga naman, Brad Larry, ito po yata, ganun yun eh. Bawal daw kaawaan, bawal papasukin sa pagsamba, bawal tanggapin at kupkupin, pero later on, writer pa ng pasugo. Opo, bago ko sagutin yung tungkol dyan, meron kasing meron ako napansin dyan eh. Yang sulat po na yan, panahon pa ni Ka Felix, Ka Felix Manalo, no? Ngayon, kung mapapansin nyo, aywan ko, kung meron sa panahon ni KRD na may mga ganyang circular, pero parang nakikita ko na ang sagot kung bakit wala eh. Ito maselan to at nabanggit ko na nung una pa, na hindi pa ako naanib dito, nabanggit ko na ito eh. Na hindi kataka-taka na walang ganyang circular sa panahon ni KRD. Kasi ito maselan na naman to, Brad Danny. Kasi hindi katakatakang hindi maiuulat yung mga ganun ngayon na ginagawa ng ministro. Kasi mismong asawa ni KRD, kung lumustay ng pera, ganun na lang eh. Kaya naiisip ko, ano ba yan? Bakit naman iuulat yung mga ministrong gumagawa? Samantalang asawa ni KRD, siya mismo ang promotor sa ganun. Diba? Kaya naisip ko, kaya yan kay Ka Felix na panahon ito ngayon parang walang lumilitaw kasi paano lilitaw? Ginagawa nung asawa ni KRD. May patuto ako dyan, Kalinda, yung katiwala ng loob, kung tawagin sa loob. Yan ang tumatawag sa amin mismo. Dahil sa landscaping nga po ako Tatawag sa amin yan, pag medyo umikot sa garden si Ma'am Tenny, iikot yan. Pag nakita hindi nagandahan dun sa halaman, tatawag na sa amin yan si Kalinda, Kalari, Katax, hindi po nagustuhan ng ma'am yung halaman sa garden Teka, tama na kapatid. Ayan. Ma'am? Sino yung ma'am? Asawa po ni KRD. Bakit ma'am? Yun po ang nakagawi ang tawag dun si KRD si Sir. Pag sinabing sir, automatic na sa utak mo, alam mo na yung kung sino. Pag sinabing ma'am, alam na rin yung kung sino. Talaga? Sir, may kwento naputol tuloy, Brother Danny. Hindi mamaya ka na lang magtanong May kwento ko, interesado ako sa kwento. Sige po. Ngayon, di tatawag po sa amin si Kalinda. Kalari, Katax, hindi po nagustuhan ng ma'am yung halaman yung bulaklak ano po ang nagustuhan? Antorium po. Ganun po. Sige po. Ganun lang sagot namin. Automatic na yon pagka sinabing ganun. Tawag na kami kaagad si kay Kakaloy sa finance. Kakaloy, hindi nagustuhan ni ma'am yung halaman. Automatic na yon. Bibili kami. Ang bibili namin, laging 100 piraso. Kwentahin na lang. Napakadaling kwentahin Ang 1 piraso ng antorium, mga 200. Naglalaro sa 150 hanggang 250 per pot. Bibili kami na 100. Ayun, bibili na agad yun. Tawag ka agad sa King Louie. Yan, mga suki namin, yung bilihan dyan, magagandang bilihan ng halaman. Darating ka agad yun.
After mga 2 weeks, 3 weeks, or hanggang 1 month, kumupas na naman yung bulaklak nun. Tatawag na naman sa amin yan. Bibili na naman kung anong latest na bulaklak na mamahalin dyan, yung mga orchids na yan. At basta yung magaganda. Saan kinukuha yun? Doon sa Central, sa Abuloy. Sa Inipong Abuloy. Kaya paano magkakaroon ngayon ng circular na ganyan? Parang gano'n ang naiisip ko eh. Di po ba? Oh. Nasa Makatid, bulaklak na bulaklak lang. Malaking pera inuubos, Brother Larry. Ay, opo, Brad Eli, at nako, ito nga, sabi ko nga, itong mga nababanggit kong ito, hindi paninira ito dahil kasi bilang tugon lang dun sa sinasabi nilang dayuk-duk kayo, Brad Eli. Hindi naman natin sasabihin to kung di sila nagsasalita ng ganun kasi personalan nga po, ayoko rin sana eh. Sila ang nagtutulak sa atin para tumugon ng ganun din. Na, Dito ba sa Pampanga, nakita mo na kung anong klaseng bahay meron ako, kapatid na... ang nakita ko po yung sa garden, kasi particular ako sa garden, palibase landscaper ako. Nakita ko yung mga halaman dun, simpleng-simple, mga... Aratilis. Nakakita nyo ba, Brad, yung mga magagandang bulaklak ng kalabasa ron sa likod? Yung bulaklak ng kamote. Talaga? Ganun pala. Yung pong meron din namang ornamental doon na nakita ko, Pero yung China. Brad Larry. Opo. Hindi kita mapalagpas. Kung hindi ka pa nakakapanig sa aking kwarto, tanongin mo si kapatid na Cesar dahil nakapanig na yan eh. Alam nyo, Brad Eli, nagulat nga ako. Nakala ko kung ano yung napasok ko na yun eh. Kaya ako, lungga yata ng daga ito eh. Hindi ko akalain niya dahil nabigla ako. Kasama ko si Brad Danny na eh. Sabi ko, tana na, sabi ni Brad Danny eh. Pagla namin, biglang pumasok kami na ganyan sa kwarto niyo pala eh. Sabi ko, pambihira naman kakoy. Ito yung sinasabi nila, dayok-dok sa pera eh. Sa loob-loob ko, kahit no paano, mukhang maayos-ayos pa yung kwarto ng bahay kong kubo, Brad Eli. Totoo yan. Hindi talaga, kaya nung nagpupuyos yung damdamin ko eh, na sabihin nila na dayok-dok sa pera. Kasi, masakit sa kalooban eh. Pag nakita mo yung gano'n, nakikita mo yung itsura ng tao. Tapos sasabihin itong mga ito na nanliligaw ng mga tao, ganun yung itsura ng ganon, dayok-dok. Nako, maski si Mrs. Bradley, ito nga, kasama ko ngayon, talagang nanggigigil din na, lalo na nung narinig niya, tandang-tanda ko yung terminology nila, sabi niya, lintang dayok-dok. Sabi pa naman, no, talagang hindi niya maano eto, parang gusto yatang pakita natin. Magsalita Bradley. Sige. Eto. Bibigyan natin ng reaction ang napanood nating video. Hindi ko layunin ang magmarunong, kundi nais kong maibahagi ang aking natutunan sa Biblia tungkol sa pagtatalo ng INC ministers at ni Brad Eli. Mahina lang ang common sense at pick-up ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Ang orasan kasi noon ay depende sa posisyon ng sun o araw sa langit. Pinapaliwanag lang ni Brad Eli kung paano pumoposisyon ang sun o araw sa kalangitan, kung paanong lumalakad ng mahinhin. Ang posisyon ng sun o araw sa kalangitan ay dahil sa pag-ikot ng mundo sa araw. At ang paliwanag ni Brad Eli ay ayon sa paniniwala noon ng mga tao na ang umiikot ay ang araw. Kaya sang-ayon ako sa paliwanag ni Brad Eli upang maunawaan ang nasusulat sa Roma 13:13 na sinasabi na magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.